Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Oo, nagulat kami lahat doon sa revelations, doon sa inyong interpolation sa budget kahapon. Oo. Oo. Kasi I wanted to set things right. Opo, Yes. opo. In the spirit of fairness. Hindi ba talaga nagbitiw out of delikadesa kundi talagang pinagbitiw ni Presidente? Kasi tinanong din namin kay Undersecretary Claire Castro yan kahapon eh. Wala daw nag-pressure. Wala daw nag-pressure. Voluntarily they resigned. Well, we can make our own conclusions. Bahala na tayo mag-interpret sa mga pangyayari. Mhm. Ang pagkaalam ko lang, sa Monday afternoon at 2 p.m., binigay o pinakita yung sulat ni Bernardo. Kasi ako yung nagsabi kay Bernardo, pwede bang yung kinukwento mo sa akin, i-reduce mo into your own handwriting and I'll make sure na it will reach the President para mabasa niya. So, ganun na nangyari. So, Monday din yung mga developments na yun eh. And I remember, nung Monday rin yun, nagkakaroon kami ng pagdinig dito sa plenaryo, sa Senado. Yung DBCC, General Principals, nandito si Secretary Mina. And apparently, she hastily left the Senate kasi may tawag daw sa Malacanang. Opo, yun na yun. Yun na yun, ano? Okay, ito lang, Senador Ping, kasi may gumagamit, no? Sinabi nyo, binanggit nyo yung pangalan nila Undersecretary Try Olivar, tsaka Undersecretary Adrian Bersamin. Gumagamit po ng pangalan ni Presidente at napaniwala nila ang dating appropriations chair na si Saldico. Yes, oo. Na para kay Presidente. Yung pera. 100 billion na insertions na yun. Hindi ko lang paano nila napaniwala? Paano nila napaniwala kaya, Senador? It's either that or alam din ni Saldico na hindi para kay Pangulo yon. Hindi natin alam yon. Sila yung nag-usap doon. But maliwanag yung pahayag ni Saldico na sinabihan ni Secretary Mina na magsingit ng 100 billion. At ito'y kinonfirm naman ni Adrian Bersamin sa pag-uusap nila na totoo nga na may utos ang Pangulo na may 100 billion na dapat isingit sa BICAM. Sa kaya ginawa niya. Ngayon lang lumutang ang pangalan ng Adrian Bersamin, Senator Lacson. Gaano kalaki yung papel niya rito? Kasi nagtatrabaho siya bago siya na-appoint bilang PLLO sa Kongreso. Doon siya matagal nagtatrabaho sa office ng Executive Secretary, Undersecretary siya doon. Sa kanyang, ano niya ba si E.S. Bersamin? Bali, grand uncle niya. Kasi si Adrian, apo yan nung nasirang Congressman Chito Bersamin. Opo. Yung napatay na kongresista yan, di ba? And from there, nagkaroon na siya ng poder, nagkaroon siya ng clout para tumabaho ng ganito, Senator? Apparently. Kasi alam mo, pag nasa office ka ng Executive Secretary, maski hindi ka magsalita, implied na yung influence mo, siyempre. Tsaka apelido pa lang po, nakakatakot na eh. Oo. Pero masasabi ba agad natin, Senator, na may papel din si E.S.? Ang papel ni E.S., ayon doon sa sulat ni Bernardo, na ngayon, as we speak, alam ko na i-convert niya na ito into a supplemental affidavit. Kasi yung advice ko sa kanya, noong gumawa siya ng in his own handwriting, kasi ako rin nagsabi, gawin mo in your own handwriting at ipa-safe hand kay Pangulo yan. Para siya mismo makabasa at siya yung mag-evaluate. Ang nakalagay doon, kasi nag-take notes ako eh. I was taking notes noong nagsasalaysay siya na gagawin niya yung kanyang sulat kamay na salaysay. Nabanggit niya doon na at one point, tinatanong ni Secretary Bonoan kay E.S. Bersamin kung sino magpapacilitate ng 52 billion. Kasi 'di ba sinabi ko yung 100 billion na nabalidate ko rin kasi pinatingnan ko yon, chinek namin sa GAA, nandun talaga yung mga items na pinakita ni Saldico, nandun talaga. Hindi masyadong accurate, may mga typo pero pareho. So valid yung sinabi ni Saldico na nagsingit talaga sa BICAM. Ng 100 billion. Totoo yun, validated, 100 billion. Habang ginagawa ko yon, nagsasagawa rin yung aming Senate Finance Committee Chairman, Senator Gatchalian, ng sarili niyang pag-inspeksyon. At nagtugma rin, sinasabi niya rin na parehong-pareho rin sa pinakita ni Saldico. At habang kami nagsasagawa, si
si Bernardo, Yusek Bernardo, kasi nasa pagdinig namin siya ng Friday Opo. nung lumabas si Saldico. Pag uwi niya, kaya nga Sunday morning, nagpatawag na kagad siya doon from his camp, Opo. na sinabing may natuklasan niya nung kinumpare niya yung kanyang notes at naalala niya na ito yung items na siya yung nangasiwa. So agad sinabi niya sa akin, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Sabi ko, ba't mo sabi hindi totoo? Ako yung nag-deliver dyan Saan siya kukuha ng 25 billion? 52 billion lang yung naka-assign sa akin. Yung 29 billion, kasi 81 billion yung para sa DPWH, yung 18 to 19 billion, other national agencies, hindi niya na alam yon. So, Senator, totoong merong 25 billion pesos na napunta sa commission o kickback. Pero, mali yung Hindi 25. Ano po? Magkano po? 8 billion plus 8 binigyan niya billion. ng 1 billion si Secretary Bonoan. 1 billion na punta kay Bonoan. Yung 8 billion. Yung sa 52 na hawak niya, 8 billion yung, kasi humirit si Olivar, sabi niya, humingi ng 15%. Okay. Tapos humirit pa ng another 1%. Tapos binili na siya, wag mong sasabihin kay Secretary Bonoan itong usapan natin. So, yung ang conclusion lang doon, ayaw niya pasabi kay Secretary Bonoan kasi yung 29 billion, si Olivar pa rin yun, sina Olivar pa rin yun, yung kanyang grupo, ang nakipag-ugnayan diretso naman kay Secretary Bonoan, kay Yusek Cabral, kay Canlas, Tipo, yan ang mga binanggit na mga pangalan ni Bernardo. Ito yung mga so may sarili pang diskarte sina Olivar, bukod doon sa 52 billion, nakausap naman nila si Bernardo. Opo. Pero Senator, ang sinasabi kasi ni Ko, yung 25 billion, 56 billion pa ang sinasabi niya, napunta kay Presidente. Imposible nga saan siya kukuha ng 25 billion sa 100 billion? Yung 52 billion nga, ang nangasiwa, si Bernardo. Yung 29 billion, ang nangasiwa naman doon, si Bonoan at saka si Olivar. Saan siya kukuha ng 25 billion? Mali na kagad yung 25% niya na 25 billion. Kasi hindi niya man hawak yung pag-implementa Nanggaling sa mga kontratista, yung perang pinambigay. Advance yun Kasi remember, 2025 GAA ito. Opo. No? So, tapos March pa lang, nagde-deliver na si Bernardo. Opo. So, ang puntuhin natin yung sinabi ni Ko, yung sinasabi niya na napunta kay Presidente, base sa investigasyon ninyo, meron ba kayong nakita, katahang isip? So, wala kayong nakita na trace na may napunta kay Presidente, may napunta kay Martin Romualdez, at sa iba pa. So na-control ni na Olivar at saka ni Adrian Bersamin, ni Bonoan at nitong sina Bernardo yung kickback sa lahat ng ito do sa 100 billion. As far as the 100 billion na pinakita ni Saldico na nagtugma do sa aming listahan, sa listahan ni Bernardo, sa listahan ni Senator Gatchalian, iisa lang naman yung 100 billion na items Opo. So saan siya kukuha ng 25 billion? So katang isip niya yon. Siguro mas masususugan pa itong claim na ito ni Yusek Bernardo kung mabe-vet po natin yung information na binanggit po niya na armored van grabe yun, sa basement, no? Nag-Diamond Hotel. Hindi na pinag-uusapan dito maleta Tigisa silang armored van, nagpapalitan lang sila. Meron pa nga siyang kwento na yung nung minsan nagpalit sila ng armored van para kunin yung may lamang pera, napansin na kakaunti ang gasolina. Nagsabi pa si Oliver sa kanya, sabi niya, baka itirik ako nito, kukunti na gasolina nito. Natatawa nga siya, sabi niya, gasolina lang. Nireklamo pa. Maraming pang gasolina sa loob ng van. Meron pang isang delivery na parang may nasilip na parang loose na wire. Sabi sa kanya, parang binabag mo ba itong van? So, yun ang mga side stories na i-senior sa amin ni Bernardo. Hindi ba pwedeng alamin sa hotel? I'm sure maraming may mga CCTV yun. dyan. Yes. Alam mo, nag-undergo na ng preliminary investigation yung mga si Bernardo, no? Opo. At saka yung mga in-implicate niya. So, I think yung DOJ, para ma-reinforce yung, alam mo na, circumstantial evidence yan magre-reinforce na sa sinasabi ni Bernardo. I-check na nila sa Diamond Hotel yung tungkol sa dalawang armored van na yon, yung labas-pasok na yon. Kailan daw nangyari yan, Senator Ping? Nagsimula ito ng March yata or February hanggang April. Katunayan, yung March 11, naipon nga
Kasi may laman ng pera, hindi kinukuha ni Ulaybar. Mhm. So sabi niya, ba't hindi mo kinukuha dito? Ano na to, ang tagal na nakapark dito, may pera ito. Mhm. Tsaka medyo naiipon na yung pera. I'm sure meron pa Sabi ni sila. Ulaybar, sabi ni Ulaybar, hindi muna, dyan na lang muna kasi medyo chaotic yung sitwasyon. Inaaresto si Pangulong Duterte. Kaya magulo rito, hindi ko muna makukuha yan. So naipon yun, naging 2 bilyon. Isang delivery. Kaya sinasabi niya pa ni Bernardo, yung pinakita mga maleta ni Saldico, sabi niya, sir, hindi kakasa yung, sabi sa tansya niya, pag doon nilagay, pinakamalaki na 500 million na delivery. Kasi ang pinaglalagyan niya kahon, hindi maleta. Pero Senator, nagtataka lang ako, sino ba si Ulaybar? Sino ba si Eden? Bakit ganong kalakas Si ang loob nila? Ulaybar, Yusek ito sa DepEd. Yes, pero Dating staff din dito sa Senate yan. bakit ganong kalakas ang loob niya? Hindi ko alam. Nag-rely lang ako, mag-stick ako sa facts, nag-rely ako doon sa ano yung sinalaysay ni Bernardo. Wala At po ito ba? naman, validated kasi nagtugma naman yung mga listahan namin. Kaya, tapos, alam mo, noong chinek namin yung listahan, na sinasabing ang nagpasingit si Presidente, paano ka maniniwala? Doon sa 100 billion na yon, out of the 194 billion na nabito ng Pangulo, meron doong 3 items na malalaki na kasama sa veto, 1.15 billion. So kung ikaw ang Pangulo na nagpasingit, ba't mo ibibito yung sarili mo singit? Pero yung claim ng ating Vice Presidente na ultimately it was the President who signed it itong mangled budget na ito Senador so dapat talaga naman Pangulo nagpipira ng budget wala naman perfectong budget din, di ba? Hindi ko dinidepende ng Pangulo pero given naman yan kung lahat ng Pangulo na nagpirma ng GAA na nagkaroon ng katiwalaan yung GAA lahat sila guilty. Anong participation ni Secretary Pangandaman dito? Di ba sinabi ni Saldico, ang una nagsabi sa kanya na may utos ang palasyo na magsingit ng 100 billion, si Secretary Mina Pangandaman. Tapos kinonfirm ito ni Yusek Bersamin. Kaya naniwala siya, di ba? Kaya paniwalang-paniwala siya na utos talaga ni Presidente Marcos. Kaya siningit niya. Yung pagsingit naman na yon, alam mo, hindi madali yon. Tinanong nga ako sa interpellation ni Senator Gatchalian. Hindi ganun kadali. Pero alam mo, ang nakakaalam naman yan, si Yusek Cabral, kasi siya yung nakakaalam yung mga allocable sa NEP, tapos yung mga insertion. Siya lahat na nag-check ng redundancy, kung merong na mga repeat na mga items. Siya lahat yan Kaya siya nilalapitan ng mga mambabatas pagka kailangan kumuha ng mga listahan Siya ba solely ang nagde-decide kung anong pondo ang ilalabas o hindi? Bunuan. Hindi, siya. Pero si Secretary ng Public Works, kung sino man. Pero siya yung talagang, siya yung sa planning Simula ng NEP Diba sila yung nagpipensa sa NEP pa nga lang, nagsisingit na, diba? Senator, maliban dito sa mga nababanggit natin mga pangalan na ultimately napunta tayo kay Ulaybar at saka kay Yusek Bersamin, may iba pa bang tao na kasama dito sa scheme of things na ito at mas mataas sa kanila? May mga nabanggit doon. Sabi ko nga kanina, diba, si E.S. Bersamin, siya yung tinatanong ni Bonoan, sino magpapacilitate itong 52 billion na hawak ni Bernardo o yung sa 81 billion siguro. Sabi niya, we'll take care of that. Okay. So, kung sino yung nag-take care of that, yun na yun. Well, mahirap ang conclude, Ebidensya dapat ang susundan natin Bahala na yung investigation sa DOJ na mag-follow up dito. Alright. Okay, isang tanong na lang, Senador. Nag-a-apply po na state witness si Undersecretary Bernardo pero ang paniwala po ng nakararami, major player po sila. Ito ba, tingin nyo, dapat siyang i-consider na state witness? Sino? Si Bernardo? Bernardo po. Nag-apply na siya Maski nung nag-appear siya rito sa amin. Kaya katabi niya noon si Prosecutor General Richard Fadulion. Kasi aplikante na siya sa WPP. At I think nakapirma na siya ng MOA Meron na siyang kasunduan doon about restitution, kung ano-ano, kung ano yung mga i-testify niya. Kaya ang advice ko nga sa kanya, kasi nag-alala siya nung gagawa siya ng sulat, paano ito? Sabi ko, gumawa ka na kagad ng supplemental affidavit. At ako na magsasabi kay Secretary Vida
yung bagong appointed na acting secretary ng DOJ, na ito, may urgency ito, pero gagawin mo rin yung supplemental affidavit. So sinabihan ko si Secretary Bida tungkol sa, in-update ko siya. I think Monday yun nung bago siya mag-take oath sa Malacanang. Kasi nung nag-uusap kami, sabi niya, sandali Sen, sabi niya, nandito na si P. Ibig sabihin, ando na si Presidente, magte-take out na siya, pero na-brief ko na siya. Pero kung At tatanungin yung ka, sulat naman, na ipakita kay Presidente alas 2 ng hapon. Opo. kung tatanungin ka, raw, Senator Ping, dapat bang i-consider na state witness tong si Bernardo? Depende sa DOJ yon. Sila yung nag-evaluate Okay. O sige, Senator, salamat sa oras. Mag-ingat Sir, ka. next Thank you, time Senator pag-usapan Ping. natin allocable Okay. bagong Thank you. court. Thank Bye-bye. you. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kasi merong necro. May necro sila doon po sa Para Senado kay, para kay dating JP. Senate President. Kaya Juan Ponce hindi Enrile. na natin siya masyado